Kinabukasan, naghanda na si Elena sa pagpasok niya sa ospital. Si Sofia naman at Sander pupunta sa grocery para mamili ng kanilang pagkain. Dadaan na rin sila sa nursery school na malapit sa kanilang subdivision para ipa-enroll ang kanyang anak. Gusto na kasi nitong mag-aral. Mama, mag-enroll na po ba ako? Namimilog ang mga matang tanong ni Sander sa kanyang mama na si Sofia. Tama. Masaya ka ba mag-aaral ka na? Natatawang tanong ni Sofia sa kanyang anak. Opo, Mama. Sobrang saya ko po kasi magkakaroon po ako ng mga bagong kaibigan at teacher. Magilaw na sagot ni Sander. Patakbong pumasok si Sander sa nursery school habang hila niya ang kamay ng kanyang mama. Masaya naman pinagmasta ni Sofia ang kanyang anak. Di man lang mababakasa na may sakit sa puso ang kanyang anak dahil masayahin at malusog naman ang pangatawan nito. Malapit na itong mag-5 taon at ooperahan na ito para tuluyan ng gumaling. Mabuti na lamang at mabigat ang mabibiging amo niya. Mabait ito, pumayag na kukuha sila ng apartment na malapit sa mansyon para mauuwian niya pa rin ang kanyang anak dahil sa kalagayan at sakit nito. Bukas siya mag-uumpisa sa kanyang trabaho kaya inasikaso niya na lahat kay Sander. Hi po, teacher. Pagbati ni Sander sa kanyang magiging teacher. Hello, mag-enroll ka ba dito sa school namin? Nakangiting tanong ni Teacher May. Opo, teacher. Dito na po ako mag-aaral. Masayang sagot ng bata. Pina-enroll na nga ni Sofia ang kanyang anak at pagkatapos silang asikasuhin at ibigay ang mga requirements na punta sila sa isang malapit na mall para mamili ng mga gamit ito sa eskwelahan. Habang sila nasa isang school supply store, tumawag si Dr. Leandro. Kinakamusta si Sander at nagsabing susunod sa kanila sa mall dahil kailangan din daw nitong mag-grocery. Kaya wala pang 30 minutes kasama na nila ang gwapong doktor. Tuwang-tuwa naman ang kanyang anak. Mukhang excited ang bata sa pagpasok sa skula. Saan ng doktor? Opo, sobra, Daddy Leandro. Tapos bibilan pa po ako ni Mama ng bagong bag at sapatos. Masayang wika naman ni Sander. Wow, sige. Pag lagi kang may star, bibilan kita ng bike. Gusto mo ba yon? Tanong ni Leandro sa kanyang batang pasyente. Talaga po, Daddy? Namimilog ang mga mata ni Sander na nagtatanong sa kanyang Daddy Leandro. Oo naman, pangako ko sa'yo yan at ako mismo magtuturo sa'yo. Naku, Dr. Leandro, wag mo pang abalahin ang sarili mo. Nahihiyang sabi ni Sofia. Okay lang yon, Sofia. Para magsipag siya sa pag-aaral at saka bibilan ko din talaga siya pagkatapos ng maoperahan sa puso. Nakangiti at komendat na sabi ni Leandro sa bata. Kung titingnan na akalain mong masaya silang pamilya. Masaya pa silang naglakad-lakad sa mall at nang mapagod, kumain sila sa isang restaurant. Habang ang tatlo'y masayang kumakain at nagkukentuhan, may isang pares na mga matang nakamasid sa kanila. Ang CEO ng mall na kanilang pinapasyalan, si Adrian Monteverde. Hindi siya pwedeng magkamali ang babaeng yon ng kanyang regalo at naka one night niya nung stag party. Mas gumanda ito at may masayang pamilya na. Samantalang siya ay naging miserable ang buhay dahil iniwalayan siya ni Cassandra. Di na siya muli pang nagmahal at nagkaroon pa ng karelasyon. Marami nga siyang pera, matagumpay sa kanyang negosyo at nabibili lahat ng gusto niya. Pero di makuha ang pinakapangarap niya, ang magkaroon ng masaya at kompletong pamilya. Sobrang naiinggit siya sa dalagang tinatanaw niya ngayon na nakuha niya noon. Pero masaya pa rin siya na nakahanap doon ng lalaki na magmamahal sa kanya. Pinagmasdan din ni Adrian ang bata na kasama ng mga to, marahil ay anak nila ito. Lalo siyang na-excite nang umiti ang bata. Napaka-cute nito at bibo. Tara, alis na tayo kasi maaga pa ako bukas papasok. Ihahatid ko rin si Sander sa school niya. Pag-aaya ni Sofia sa kanyang anak at kay Leandro. Sige, tara na, Mighty Sander. Wika ni Dr. Leandro at hinawakan niya ng kamay ang bata. Hawak naman ni Sofia ang kabilang kamay ng kanyang anak. Let's go na po, Mama, Daddy. Malakas sa sigaw ni Sander. Habang sila'y palabas sa mall, nagkatitigan si Sofia at ang pamilyar na pares ng mga mata. Maging ang pagtitig pamilyar sa kanya. Nakaiwas na lamang siya ng tingin nang nilingon nito ang kanyang anak at muling ibinalik ang tingin nito sa kanya. Pero dumiretso lang sa paglalakad ng binata, di na muli pang tumingin sa kanila. Halos mahulog ang puso ni Sofia sa sobrang kaba, pero hindi siya sigurado kung nakilala ba siya ng binata. Bumangon na maaga si Sofia para magluto ng kanilang almusal. Si Elena papauwi pa lamang galing sa duty nito. Siya na may papasok pa lang bilang personal nurse si Don Arturo.
Pumayag to na magstay out siya dahil may kapalitan naman siyang nurse. Pagkaluto niya ng mga pagkain, agad niyang inihanda ang mga gamit ni Sander at kanyang mga damit. Pagkatapos ginising niya ang kanyang anak para makaligo at makapag-almusal na. Anak, Sander, gising ka na para hindi ka po malate sa first day ng school mo? Agad naman tong bumangon at yumakap sa kanya. Good morning po, Mama. Paglalambing na Sander sa kanyang ina. Good morning din, anak ko. Paglalambing din na Sofia sa kanyang bibong anak. Mama, sobrang excited po ako sa aking first day of school. Ako din, anak. Excited sa bagong work ko. Galingan mo sa first day mo, anak, ha? You can do it. Pagsuporta ni Sofia sa kanyang anak. Yes, I can do it, Mama. Sagot naman ng anak. Sabay silang nagtawanan. Naglakad na papunta sa kusina para mag-almusal at maganda sa kanilang first day of school at work niya. Natapos niyang paliguan si Sander kaya binihisa niya na ito. Ang cute ng uniform nito bagay sa bibo niyang anak. Pinitsuran niya to para gawin niyang wallpaper sa kanyang cellphone. Let's go na po, Mama. Malakas sa sigaw ng kanyang anak at nagmamadaling lumabas ng kanilang bahay. Saka naman ang pagpasok sa gate ni Elena. Good morning, Mommy Ninang. It's my first day in school. Masayang sigaw ni Sander at tinagkan niya sa pisngi ang kanyang ninang. Wow, very nice naman. Bagay sa iyong uniform mo, baby Sander. Ako magsusundo sa'yo, magpahinga lang si Mommy Ninang, ha? Masaya ding sabi ni Elena sa kanyang cute na inaanak. Yehey! Thank you, Mommy Ninang! Magiliw na sagot ng bata. Good morning din, Bes. Nagluto na ako ng almusal mo. Kumain ka muna bago ka matulog. Pagbati at paalala ni Sofia sa kanyang best friend. Salamat, Bes. Sige na, para may lakas ako sa pagsundo sa batang cute na yan. Magiliw na sabi ni Elena. Paglabas nila sa gate, bumaba naman ang sasakyan si Dr. Leandro at binati silang dalawa. Good morning, my baby Sander. Wow, ang pogi mo sa uniform mo, ah. Pagbati ng doktor sa kanyang munting pasyente. Good morning, Daddy Leandro. Masayang bati naman ng bata. Tara, hatid ko na kayo. Excited din akong makita si baby Sander sa school. Naku, wag na po, Dr. Leandro. Nakakahiya po. Di ba po kayo nakakapagpahinga? Nahihiyang sabi ni Sofia. No, okay lang, Sofia. Pwede naman ako magpahinga mamaya pagka-uwi ko. Paliwanag ni Dr. Leandro. Di na nakatanggi pa si Sofia kaya sumakay na sila sa sasakyan ng doktor. Hinatid na nila si Sander sa school nito at tuwang-tuwa sila dahil sobrang saya ng kanyang anak. Nagniningning ang mga mata nito. Hindi na sila nagtagal pa dahil papasok din si Sofia sa kanyang trabaho. Hinatid din siya ni Dr. Leandro sa mansyon ni Don Arturo Monteverde. Maraming salamat, Leandro, sa paghatid mo sa amin ng anak ko. Wala yon, Sofia. Masaya ako sa mga ginagawa ko, lalo na kung para sa inyong mag-ina. Saan ng binata at nagpaalam na rin itong umalis. Nag-doorbell na siya sa malaking gate at agad naman tong bumukas. Pinapasok siya ng isang kasambahay. Good morning po. Pagbati niya sa kasambahay. Good morning din po. Ihatid ko po kayo sa dining room. Nandun po si Don Arturo. Pagbati ng kasambahay sa kanya at hinatid siya nito sa dining room kung saan naroon si Don Arturo at nag-aalmusal ito. Pagdating niya doon, agad niyang binati ang kanyang magiging bagong amo. Good morning po, Don Arturo. Ako po si Sofia Villarosa, ang inyong magiging personal nurse. Pagpapakilala ni Sofia kay Don Arturo. Good morning din, Miss Sofia. Pagbati din sa kanya ng Don. Sa kanyang unang araw, itinuro ng kanyang kapalitan na nurse na si Jackie ang mga dapat niyang gawin at yung mga gamot ay papainom sa tamang oras. Mabait naman ang kanyang mga makakasama at ganun din si Don Arturo. Umuwi ng kanyang kapalitan at siya na ang sumasama sa mga lakad ni Don Arturo. Kasama siya sa pagpunta nito sa opisina at mga meetings nito. Ito po ang gamot niyo, sir, at tubig po. Pagpapainom ng gamot ni Sofia kay Don Arturo. Salamat, iha. New personal nurse? Pilyong tanong ng isa sa kasosyo ni Don Arturo. Nope, she's my new girlfriend. Pabirong sabi ni Don Arturo. Wow, how blessed you are, Arturo. She's so gorgeous. Papuring sabi ni Mr. Ramon Falcon. She will be my date tomorrow to our anniversary. Pagmamayabang na sabi ng Don at natawa ito sa naging reaksyon ng kaibigan. Natawa na lamang si Sofia sa dalawang matanda. Pilyo din kasi ang kanyang pasyente. Kinindatan siya ni Don Arturo na ang pinaparating sa kanya sa kanya lang niyang sinasabi nito sa kaibigan.
Initian naman niya ito, kinindatan din, at nahuli siya ni Mr. Ramon kaya lalo na itong napaniwala na magkarelasyon sila ni Don Arturo. Halika na baby, alis na tayo at may pupuntahan pa tayo. Natatawang sabi ni Don Arturo sa kanya. Sige po daddy, tara na, kailangan niyo pa pong magpahinga. Sagot din niya. Natatawa naman sila habang paalis na sila sa opisina ni Don Arturo. Nakatulala naman si Mr. Ramon sa kanila at sigurado ikakalat ito ang mga napagkwentuhan nila kanina. Pasensya ka na, Miss Sofia. Nakakainis kasi yung mga kasosyo ko na yan eh. Lahat na lang na bago kong nurse o assistant ginagawa ng issue. Paliwanag ni Don Arturo. Okay lang po, Sir Arturo. Basta po ba walang magagalit at sasabunot sa akin? Nakangiting sabi ni Sofia. Wala naman, Iha. Nagsawa na ako dyan. Bakit? Sa'yo ba walang magagalit? Biro din nasabi ni Don Arturo. Naku po, wala sir. Masaya na po ako maging single at sa anak ko na lang po binubuhos lahat ng pagmamahal at oras ko. Seryoso niyang sagot sa Don. Naku, wag kang magsasalita ng tapos. Hindi mo alam ang mga mangyayari sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Don Arturo. Kung darating man siya, kailangan niya munang tanggapin ng buo ang anak ko. Tatanggapin ko siya higit pa sa buhay ko. Nakangiti pa rin sabi ni Sofia. O siya, tara na, para makasama mo ng anak mo. Pero may papakiusap pala ako sa iyo bukas. Ano po yon, sir? Takang tanong ng dalaga. May event kasi akong dadaluhan bukas. Kailangan ko ng date at alam mo naman, may mga kailangan akong inumin ng mga gamot. Hanggang gabi kasi yon kaya ipapakiusap ko sana sa iyo na ikaw ang date ko at gabi ka na makakauwi. Si Jackie naman mag-day off para kinabukasan, ikaw naman na mag-day off. Mahabang paliwanag ni Don Arturo kay Sofia. Pwede naman po sir, kaso wala po akong may susuot na damit. Di po kasi ako mahilig sa mga ganyan at wala din po talaga akong pambili ng mamahaling mga damit. Walang problema. Dadaan tayo sa butik ng anak ko at doon na din kita papaayusan. Sige po sir, maaga po akong papasok bukas para may handa ang mga gamot ninyo. Pagsang-ayon ng dalaga. Nakauwi na si Sofia at naabutan niya. Nanonood ng TV ang kanyang anak. Si Elena papaalis para sa duty nito sa ospital. Sofia, kamusta naman ang first day mo? May niluto na pala akong hapunan, yung sa akin, binaon ko na lang. Okay lang, Elena. Napakabait ni Don Arturo. Sige, magpapahinga lang ako at kakamustahin ng anak ko sa kanyang first day. Paalam niya sa kaibigan. Mabuti naman kung ganun, bes. Sige at mauna na din ako kasi baka malate pa ako sa duty ko. Pagmamadaling sabi ni Elena. Mag-ingat ka ha? Pahabol na sabi ni Sofia. Bye-bye, Mommy Ninang. Ingat po kayo. Pagpapaalam naman ng batang makulit at humalik sa pisngi ng kanyang Mommy Ninang. Hinagdan naman ni Elena ang kanyang inaanak at umalis na. Nagpalit na ng damit sa Sofia at tumabi sa kanyang anak na nanonood ng TV. Kamusta naman first day mo, anak? Mababait ba mga kaklase mo? Masaya po, Mama, at may star po ako. Nag-color kami tas kumanta din po kami. Kwento ng anak. Wow, ang galing naman. Galingan mo pa palagi sabi ni Sofia. Mama, nagkwento po kami kanina sa harapan tungkol sa pamilya. Ako lang po walang tatay na may kwento. Kaya ang kwento ko na lang sa kanila, sila Mommy Ninang at Daddy Leandro na aking doktor. May lungkot sa mata na kwento ni Sander. Basta sabihin mo, nasa malayo lang naman si Daddy mo. Busy lang sa kanyang trabaho. Paliwanag ni Sofia sa kanyang anak. Alam ko po, makikita din po kami soon, di ba Mama? Pagsusumamo ng kanyang anak. Pangako anak, magkikita din kayo sa tamang panahon. Naluluha na sabi ni Sofia. Yehey! Magkikita kami ni Daddy! Masayang sigaw naman ng batang si Sander. Tinapos na ni Sofia ang kanilang usapan para mabawasan ang sakit na nararamdaman para sa kanyang anak. Inaya niya na tong kumain ng hapunan at natulog na sila ng maaga. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Sofia pag nalaman na ang ama ng kanyang anak, si Don Arturo? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.